Hindi na talaga pinatagal si DeAndre Ayton sa Lakers dahil tinrade din siya papuntang Wizards kapalit ni Jaden Hardy at 2nd round pick. At least nagkaroon pa ng value itong si Ayton at nakakuha pa ng draft asset ang Lakers. Andun pa na nagkaroon din sila ng additional 2.3 million sa kanilang cap space nang tinrade nila si Ayton. Base case siya, merong sapat na cap space ngayon ng Lakers para ma-assign ng another big man or backup big man. Ang nasa radar ng LA ngayon si Kevon Looney, ang hari ng tugma, kasi umalis na rin siya ng Pelicans. Hindi rin nagtagal Papasok na rin si Kevon Looney ng 10 years at pwede siyang makakuha ng 3.9 million na league minimum na veteran contract. Hindi rin siya masyadong nagamit last year sa New Orleans, pero bilang backup center habang nasa Warriors, merong mga big game itong si Kevon Looney mapa-regular season or playoffs man. Another option ng Lakers si Jonas Valanciunas na last year meron siyang 8 points, 5 rebounds, 1 assist, 58 and 30%. Initial backup din siya kay Jokic. Si Valanciunas gusto rin makuha ng Knicks kaso naunang pumirma si Andre Drummond ng minimum contract. May option din si Valanciunas na bumalik ng EuroLeague. Ito yung nakaraang taon kaya ang tagal niyang pumunta ng Denver. May contract pa kasi si Valanciunas sa Denver at idadaan ng trade. Kasi ang Denver naghahanap ng cap space ngayon para ma-retain si Watson. Ang logic ko na lang kasi sa Lakers ngayon, mula nang dumating tong si JJ Redick bilang head coach, kung sino ang mas pogi, siya yung fit sa Lakers. Si Valanciunas kamukha ni Travis Kelce, yung shota nitong si Taylor Swift. Since na-trade si Ayton sa Wizards, hindi magandang balita para sa kanya. 3 big man na ang meron sa team. Depende kung maglalaro si Anthony Davis or mag-i-stay siya or kaya matitrade siya bago ang season. Ang possible di manong bitawan din si Ayton sa lineup or hindi siya magamit. Lalo na yung Alexander Sarr nag-i-improve din. Sa kasagsagan kasi ng playoffs nung nakaraan kung ano-ano ang pinaggagawa. Imbes na magpalakas, nagpagawa ng chain. At least hindi nagpatato. Base kina Sam Quinn at Sham Charania dahil na-trade si Ayton sa Wizards, another option kasi na i-trade si Anthony Davis. Yung Wizards naman kasi nagpupumilit na hindi nila iti-trade si AD, pero sa track record ng Wizards, habang hindi nila sinasabing iti-trade, tumataas ang value ng player. Tulad dati kay John Wall, sinabi nilang hindi iti-trade, GM pa mismo nagsabi nun. Kinabukasan, tinrade nila kapalit si Westbrook. Ganon din si Bradley Beal, sinabing hindi nila iti-trade, halos nakaraan lang ang 1 linggo or wala pang 1 linggo na trade siya papuntang Suns, ang dami pang kapalit. Lugi nga lang ang Suns dun. Based naman kay Sam Quinn, si AD pwedeng i-trade sa Cavaliers or posibleng i-trade kapalit ni Jarrett Allen, Max Strus, Dennis Schroeder at 1st round pick para di umano makuha ang gusto ni LeBron na kasama si AD sa isang team. Based naman kay Sam Charania, kailangan ng Golden State na makuha via trade si AD para ma-assign si LeBron. Based naman sa report ayon kay Rich Paul, si LeBron hindi nagmamadaling pumirma agad kaya delikado pa doon ang Warriors pati si Harden. Based pa kay Sham, para mapapirma si LeBron, kailangan ma-trade si Anthony Davis sa Golden State. At pwedeng masama pa si Moses Moody kasi kailangan nila ng cap space. Si Moody, posible kasi makabalik by November or December. Saka yung Cavaliers, mas maganda kasi yung package nila kumpara sa Golden State. Hindi pilit yung sa Cleveland. Dahil kung titingnan yung sa Golden State, ang pinaka-ideal na pang-trade sa kanila by contract ay si Porzingis. Kahit nasa 40 million sa loob ng 2 taon ng kontrata niya, hindi yun fully guaranteed. Sa total na 40 million, 6 million lang ang guaranteed dun. Kaya kapag winave siya ng kabilang team, walang magiging malaking problema sa kontratang babayaran. Mataas pa rin yung value ni Jarrett Allen bilang defensive player. Yung nabasa ko pa nun, si Evan Mobley ang gustong i-trade ng Cavaliers para makalusot sa kanyang malaking salary. Dahil nga si Donovan pipirma ng panibagong kontrata at another salary cap at tax problem ulit sa kanila. Si Evan Mobley kasi mula nang pumirma or nag-take effect ang kontrata niya, nag-i-struggle na. Saka kahit anong gawin ng Wizards, yung sinabi nga ng presidente nila na maglalaro si AD, hindi naglaro si Anthony Davis nun. Nung sinabi ding hindi aalis si AD, sinabi naman ni Anthony Davis gusto niya magpa-trade at pumunta sa ibang contender na team. Hindi nila mapipilit si Anthony Davis na magstay. Saka may track record sila na habang tinatanggi nilang iti-trade yung player, tumataas ang value.
Kung titingnan naman kasi yung lineup talaga ng Wizards ngayon, panlaban na sa is. Kung hindi magiging injury prone itong si Anthony Davis for next season at maglalaro siya sa Wizards, tapos si Trae Young babalik yung dating laro halos katulad sa Atlanta Hawks, tapos si Alexander Sarr madidevelop pa, kaya na lang lumaban sa playoffs or maging contender papasok ng playoffs. Nasa kanila pa yung number 1 overall na si AJ Dibonsa na pillar nila sa small forward position. Yun kasi ang kulang sa lineup din ng Wizards. Si Dorian Finney-Smith naman tinrade sa Hornets kapalit ang 3 second round pick. Hindi rin siya napakinabangan ng Houston last season dahil sa injury. Pero at least mas safe siya kay Ayton dahil multi-year contract ang meron dito kay Finney-Smith. Kaya di umano tinrade si Finney-Smith dahil sa contract na pinirmahan ni Marcus Smart at Bogdanovic para sa cap space at kontrata din pinirmahan ni Tari Eason. Meron pang maliit na cap space na natitira ngayon dito sa Houston. Minimum veteran player ang posible nilang makuha sa additional roster. Mukhang nag-upgrade din kahit papano ang Houston dahil babalik si Van Fleet at hindi rin niya dinikline ng kanyang player option. Plus may dalawa pang role player ang nadagdag sa kanila.